Okay. Morning po sa ating lahat. Musta po ang bagong buwan ng April sa atin? Mainit na ba? Sabi pa nung isa nating member, parang wala na akong mataguan ito sa sobrang init. Kaya nga mga kapatid, sunod-sunod na ang mga swimming ngayon. Last week, doon kami sa Iriga, kasama sila Ma'am Raquel, nag-swimming kami sa pool. Kahapon, nandiyan ba si Jan? Halata naman kayo dyan, bagong ligo ng dagat yan. 7 motor. Saan ba tayo kahapon? Minalabak. Kahapon lang yun. At yung iba nagpaplano ngayong 9 and 10, walang pasok daw, swimming. At sa Bernes, kaming mga pastor sa district ay meron ding swimming sa Balatan. Sunod-sunod na to. Dahil panahon na ng tag-init. And to start with, magkukwento muna ako ng isang kwento. Meron pong isang pastor na galing sa Bible study. At ang pastor na ito ay naglalakad ng paika-ika. Alam niyo paika-ika? Parang hirap na hirap talaga maglakad. Alam niyo kung bakit paika-ika maglakad si pastor? Uy, kawawa, init na init na. Paika-ika pa panglakad kasi nasira yung swelas ng sapatos niya. Kawawa to si pastor. Tagal na siguro nung sapatos na walang palit-palit. Mabuti na lang. Nadaanan siya ng member niya, elder niya pala. Elder niya na may dalang Ford Ranger. Kasi manager ng bangko. So, nung nadaanan si pastor, pinasakay sa Ford Ranger na sobrang lamig. Meron pang stereo. So, tinanong ni elder, Pastor, bakit parang paika-ika ka lumakad? Ano ang problema? Si elder, nasira yung sapatos ko. Tanggal yung swelas. Halos matanggal na yung swelas sa sira. Sabi ng manager, yan lang ba yung problema mo? Kinuha yung bag ng puro pera. Kumuha ng isang bundle. Sabi ng pastor sa isip-isip niya, yes, Lord! Kakabili na talaga ako ng bagong sapatos nito. Hindi lang sapatos, pati cellphone pa. Excited na excited si pastor. So, kinuha ng manager yung pera na mayroong nakabundle ng goma. Kinuha yung goma. Ibinigay kay pastor. Sabay-sabi, Pastor, ito yung goma. Talian mo muna yung sapatos mo para hindi ka mahirapan sa paglakad. Goma lang yung binigay. So, pera na sana. Naging goma pa. So, mga kapatid, meron po tayong makikitang point po dito. Kung titingnan po natin yung side ni pastor, minsan pag pera-pera na, mabilis ma-excite. Mabilis mag-expect o nag-a-assume kagad. Doon naman sa part ni elder, pag pera-pera na, parang nabubulag na. Hindi na nakikita yung need ni pastor. Mahihirapan na magbigay. So ngayong umaga, ito po yung pag-uusapan natin. Medyo controversial masyado. It's about money. Pera. Ang title po ng message natin ay, Pastor, pera na naman yung pag-uusapan. Alam ko na kung saan ito papunta, Pastor. Sige lang. Okay lang yan. Kailangan po natin talagang i-push po yung mga members natin. Okay. Paki-flash. Okay. Yan po yung title ng message natin. Debunking Top 3 Myths about money. Parang maliit na naman to. So when we say debunk, this is to show that an idea, a belief, or a principle is false. Or to show that something is not good as people think it is. So yan po yung debunk. So, meron pong mga linya, meron pong mga taglines, meron pong mga slogans, mga principles about money
nasusubukan po nating expose ngayong umaga. Titingnan natin yung kamalian at kasinungalingan ng mga paniniwalang ito. No, pasisinungalingan at pabubulaanan ang mga katuruan patungkol sa pera. Okay. Una, madalas po natin ito naririnig. Okay. Yan po. Money is the root of all evil. Naririnig niya palagi, di ba? True or false? Debunking po. Debunking. Okay, ibig sabihin po, pinexplain ko po, pasisinungalingan natin, expose po natin lahat ng mga kakamaling katuruan dito, no? Nung nagtuturo po ako sa Michelson, na Bible School, ito po yung favorite ko na exam, true or false. No? Yan po paborito ko, sa lahat. No? Meron po akong estudyante na umiyak dahil lang po sa true or false. Meron akong exam, final exam, isang tanong lang. True or false. Pwedeng mangopya, pwede kayong mag-usap-usap, pwede kayong magtanong-tanong, open notes about sa lesson. Isang tanong, true or false, pag tumama, 100, pag namali, 0. Isang tanong lang pero ang isang oras po sila nagsumagot. Tingin-tingin sa mga notes, kwento-kwento, mali, false yan, true. Itong estudyante ko na to, na mali po yung sagot niya, 0 siya, umiyak dahil first time daw sa buhay niya na 0 sa exam. The answer is false. False. Money is not the root of all evil. The verse in the Bible is misquoted. Okay. Yan po ang tama. The love of money is the root of all evil. Okay? Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa pera, sa salapi, ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po mismong pera ang ugat ng kasamaan. Kung tayo po ay nakapangloko, nakapangdaya, nakapagnakaw, nakagawa ng kasalanan, huwag niyo pong isisi sa pera. Wala pong will yung pera, wala pong isip yan. No? Wala pong kakayanan yung pera. Dahil ang ugat po ay ang pag-ibig sa pera. Pag-ibig po sa salapi. So take note po, love. Hindi lang po basta gusto. Hindi lang po basta may crush ka. Hindi lang basta admiration o tinatawag na infatuation. Pag-ibig po. Pag-ibig ang nag-uudyok sa isang tao para gumawa ng kasalanan. Gumawa ng evil. Pag-ibig. Second thing, ang pera po is morally neutral. Sana naintindihan niyo po yung word na neutral. Hindi po masama ang pera. Walang masama sa pera. At hindi rin masama kung marami tayong pera. Wala pong masama dyan. However, kung ang buhay natin ay kinokontrol na po ng salapi, ng money, dito na po mag-uumpisa ang krimen. Dito na po mag-uumpisa ang kasamaan. The love of money is what motivates people to lie, to steal, to cheat, to gamble, and even to murder. The love of money. Kahit masama ang isang bagay, kung ang isang tao ay mayroong pag-ibig sa money, siya po ay nagiging gahaman, wala siyang ibang gusto kundi ang advantage, benefits, gain.
In fairness naman po, yung pera naman po talaga ay talaga naman po nakaka-inlove, di ba? Sino naman hindi gusto ng pera? No? Kung sa Tagalog pa, nakakabighani. Kaakit-akit. Kahali-halina naman. Pera yan. Siguro, pwede lang tayo magkagusto. No? Wag lang po ma-in love. Okay. So, ang tanong, Pastor, ano bang pwede natin gawin para hindi tayo ma-in love sa pera? Ano bang antidote sa love of money? Ano sa tingin nyo? Para hindi po tayo masyadong ma-in love sa pera, ano pong magandang panlaban dyan? Antidote. Ito po. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never I leave you, never will I forsake you. Okay? Mga kapatid, contentment ang antidote sa love of money. Ang pagiging kontento, ito po ang isang bagay na maglalayo sa atin sa pag-ibig sa salapi. Pagiging kontento. So, kailangan po natin maging kontento sa buhay natin. Although nagsisikap tayo sa buhay natin, pinagsusumikapan natin yung business natin, yung career natin, grabe tayo magtrabaho, grabe yung dedication natin sa business, kung ano mang maging resulta niyan, maging kontento tayo. Marami man tayo mga goals sa buhay natin, objectives. Marami tayong gustong ma-achieve, ma-acquire. Ang pagiging kontento po ay pagiging thankful and grateful sa lahat ng ibinigay sa iyo ni Lord. At kung minsan, kung ang buhay natin ay medyo mahirap financially, physically, emotionally, ang pagiging kontento po ay pagiging adjustable. At pagiging may pananampalataya sa Diyos dahil alam natin na siya ang kikilos sa buhay natin. Yan po ang pagiging kontento. So, nawa mga kapatid, maiwasan natin ang pag-ibig sa pera, maging kontento tayo. Maging grateful sa Panginoon. Thankful. Okay, pangalawa po. Pangalawa yung money can't buy happiness. True or false? Siyempre, false. Okay, false. Okay? Magpakatotoo po tayo mga kapatid. Ma-relax lang, relax. Magpakatotoo tayo. Okay? Hindi mo pa nga nagagamit yung pera mo, masaya ka na. Hindi mo pa ginagastos. Oo, nasa ATM pa lang. Paano na kung gagastusin mo na yan? Kakain ka dyan sa mga malulupit na mga restaurant. Bibili ka ng mga mamahaling mga gadget. Di ba? Masaya. Happy. Oh, wag po tayong magpakaano. Totoo po yan. No? Hindi po yan. Mali po yan. No? Hindi pwedeng itanggi mga kapatid na ang pera ay makakapagbigay ng happiness. Stanford University gumawa po ng research, 120 countries, sa iba't ibang countries na mayroong iba't ibang economic levels. Yung study po nila nag-conclude na yung mayayaman ay yung mga taong mas masasaya. Bakit hindi sila magiging masaya? Nakakabili ng bahay, lupa, sasakyan, nakakapag-travel sa iba't ibang lugar, nakakabili ng mga gusto nila. Money can buy happiness. Pero meron talagang isang gustong mag-react. Yung iba gusto talaga mag-react. Hindi, pastor, true yan. Okay, bigyan natin sila ng point. Okay, sige. Okay, sige, pagbigyan. Money. Okay, kung
True, real, genuine happiness ang pag-uusapan. Absolutely, money cannot buy happiness. Okay? Kung lasting happiness ang pag-uusapan, definitely, money cannot buy happiness. Kung joy ang pag-uusapan, surely, money cannot buy happiness. Pero gusto ko pong makinig kayo. However, pakinggan nyo. I want you all to know that there is one thing we can do with our money that will buy us true happiness. Okay? There is one thing we can do with our money that will buy us joy. Meron pong isang bagay. Meron pong isang bagay na pwede tayong gawin sa pera na ito po ay makapagbibigay ng joy. And this is called generosity. No, debunking. Pinag-uusapan natin dito, joy na. Okay, verse, Pastor. It is more blessed to give than to receive. Sa ibang translation, there is more happiness in giving than in receiving. Alam niyo po yung blessed, happiness, almost synonymous po sila. Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Ibang translation, happy is the man who does not walk in the counsel of the wicked. No? So kung gusto po natin maintindihan yung word na blessed, ang pinaka-simple word para i-explain ang word na blessed is being happy. Okay? So ito po, pinag-uusapan sa verse is about lasting joy, lasting happiness. Ang pinag-uusapan na happiness po dyan is joy. Sa Tagalog po, kagalakan. Okay. Give. Bibigay po ng joy. Mga kapatid, alam niyo po, ang taong generous, ang taong nagbibigay, hindi po artificial, hindi temporal, at hindi circumstantial ang happiness na mararamdaman niya sa buhay. Pag sinabi po nating happiness na hindi circumstantial na ang taong nagbibigay, ang kanyang happiness ay hindi po nakadepende kung ano ang natira sa kanya. Yung taong generous, hindi po nakadepende yung happiness niya kung anong reaksyon ng taong pagbibigyan niya. Yung happiness ng taong nagbibigay, hindi po yan depende kung anong resulta after na nagbigay siya. Dahil ang joy, ang happiness ng taong generous ay nakadepende kay Lord. Nasa loob ng puso. Nasa loob ng pagkatao. At itong happiness na to ay unshakable, unbreakable, unmovable. Dahil ito ay galing sa Diyos. Happiness that comes from God. Joy, the fruit of the Holy Spirit. So the question now is that, do we want our church to be a joyful church? Then give, pledge, support. Do we want our family to experience true happiness? Then be more generous as a family. Do you want to be satisfied? Then give it away. Meron po ditong slogan na nabasa ko. We make a living, but what we give. We make life by what we give. Life po, yan po yung joy, happiness. Meron pa isang author. Kilala niyo yung IRSC? Extution Roy S. Kagambang. Akin yan. Original. The only thing
The only way we can use money to buy joy is via giving. Yun lang po. Wala pong ibang paraan. Wala pong ibang way na ang pera ay makakapagbigay ng joy sa atin sa pamamagitan lamang ng pagbibigay at pagiging generous. Okay, punta na tayo sa last. Last na pong debunking. Uy, medyo pahirap ng pahirap to. Money. Hindi ko alam kung tama yung English ko. Can be brought. Hindi ko alam kung anong tamang word. Take ba? O brought na lang. Money can be brought to heaven. Hindi po pwedeng madala yung pera sa langit. Ate Lodi, true or false? Debunking po. Ito po yung gasgas eh. Gasgas na po to. Lagi po ito narinig, wala kayong madadala sa langit. Kahit piso, wala kayong madadala. This time, i-debunk natin. Pasisinulangin na natin. Pabubulaan na natin. No? Patutunayan natin ang pera pwedeng madala sa langit. Excited na ba kayo? Listen. Okay, may isang araw lang tayo swimming na. Lunes, tapos Martes, swimming na. Okay. Surely, we cannot take our wealth with us when we die. But, we can send it on ahead by investing our wealth in the bank of heaven. Okay. Nagets nyo? Hindi mo madadala pag namatay ka, pero pwede mong ipadala in advance, buhay ka pa. Meaning, mauuna na sa'yo yung pera mo sa langit. Nando na, naka-invest na. Advance. No? Mas matindi pa. I-invest mo yung pera mo ngayon, na hawak-hawak mo, hindi sa bank of earth, kundi sa bank of heaven, habang buhay ka pa. No? So meaning, pwedeng madala. No? Pag namatay ka, magkikita-kita kayo doon ng investment mo sa langit. No? Kasi buhay ka pa, pinadala mo na. Mga kapatid, kung dito po tayo mag-e-invest sa bank of heaven, hindi po mauubos yung investment natin. Hindi mawawala yung ininvest natin. Hindi mananakaw, at higit sa lahat, hindi mai-scam. In addition, kung tayo po'y mag-i-invest, yung tinatawag nating Bank of Heaven, hindi po pesos yung currency doon. Hindi po dollars. Hindi euro. Ang currency, mga kapatid, is eternity. Matindi. Paano? Paano po mag-invest? Paano po dalhin yung pera sa langit? Liit. 1 Timothy 6:17 to 19. Okay, kinakausap ni Paul si Timothy. Si Timothy, batang pastor. Sabihan mo yung mga yayaman sa mundo, na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan. Madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makakapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So, paano mag-invest? Simple lang pala mag-invest. Simple lang po, dalhin po yung pera natin sa langit. Tumulong sa kapwa. Tulungan po natin yung mga pamilya natin. Yung nanay natin na nahihirapan, patuloy nating suportahan. Investment yan sa langit. Mama mo yan. No?
Yung mga kamag-anak natin na nahihirapan, tulungan natin. Yung mga kasama natin sa simbahan dito na naghihirapan financially, tulungan natin. Magbigay po tayo sa mga nangangailangan. Yung mga ulila na, no? Yung mga anak ni Kuya Jun na naulila, suportahan natin, tulungan natin. Yung mga balo, yung mga palaboy, yung mga nangangailangan, bigyan natin. At syempre, git sa lahat, yung pera natin, gamitin natin para sa kailalago ng gawain ni Lord dito sa lupa. Yan po yung napakagandang investment. Gamitin natin sa mission. Gamitin natin sa church planting. Gamitin natin sa project. Malakas na yun, ha? Pastor, bingin na kami sa inyo. Bihira ka. Mga kapatid, surely, yung mga pera na hawak-hawak natin ngayon, yung nasa pitaka mo, yung nasa ATM mo, yung nasa GCash mo, yung nasa bank account mo, yung nasa investment mo na business, surely, yung mga pera na yan, hindi mo yan madadala sa langit pag namatay ka. Subalit, kung ito ay i-invest mo sa gawain ni Lord, someday, magkikita-kita kayo dun sa langit. Yung investment mo is for eternity. So, yung project po natin, wala po tayong ibang hangad po. Yung lote natin, pinapaalala ko ulit, wala po tayong ibang desire kundi ang ikalalago ng gawain dito sa Naga. Yun lang po. Alam natin na ang Naga City Alliance Church ay patuloy na gagamitin ni Lord para i-prepare ang mga tao na maging ready sa heaven. No? So, ang pera po na malilikom ay ibibili ng lote natin. Lote na naman, Pastor. Lote na magagamit hanggang sa bumalik si Jesus Christ. Lote na mai-enjoy sa susunod pang generasyon. At lote na magiging instrumento na ang mga members ay patuloy na maging ready sa pagbabalik ni Jesus Christ. Lote na magagamit sa susunod na generation para patuloy i-share ang gospel. Di ba investment yan for eternity? Kaya nga mga kapatid, yung bawat piso na ibibigay natin, i-invest natin dito sa church, yan po ay mananatili till eternity. Yung mga milk tea na sinasacrifice natin para lang meron tayong maibigay sa simbahan, investment po yan for eternity. Yung mga benta po ng ice candy natin, alam nyo, meron tayong dito, membro, nagbebenta ng ice candy. Para lang may mabigay, lote. Sabi, di ba kayo maiiyak niyan? Bawat piso, yung benta, investment for eternity. Yung mga savings natin na sinakripisyo, yung mga allowance natin, yung mga sweldo natin na ibinigay, hindi po yan mawawala. That is for eternity. So lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, yan po ay investment natin sa langit. In conclusion, maging kontento po tayo sa buhay na ibinigay ni Lord sa atin. Maging thankful and grateful. Pangalawa, ang pera ay magdudulot ng happiness, true happiness, kung ito'y gagamitin sa paraan ni Lord. At lastly, madadala natin ang ating pera kung ito po'y ating i-invest sa langit. Good morning po sa ating lahat.